Magandang araw mga kasangbahay. Nandito tayo ngayon sa Cabildo Street dito sa Intramuros, Manila. Partikular sa Barangay 655 kung saan nangyari yung sunog kahapon. Kung makikita nyo, ongoing po yung sinasabi nilang clearing operations at gayon din ng overhauling. Ang layunin po ng overhauling ay mapatay muna yung mga natitirang baga dyan o kaya yung apoy para matiyak na hindi na po magkakaroon pa ng karagdagang sunog. Sa ating initial information na nakuha sa mga otoridad sa Manila Disaster, meron daw allegedly, hindi pa naman kasi ito kumpirmado, mayroong dalawang namatay, umising. At sa katunayan nga, isa sa asawa kanina ng sinasabing biktima ay nakausap natin. Yung nga daw, sa banda dyan, ay yung kanyang asawa ay naiwan niya, 61-year-old, so senior citizen, at hirap na raw, mayroon ng problema sa paningin. At nung mabalitaan niya yung insidente, ay nasa PGH siya at hirap na rin siya makapasok. Kaya sa ngayon ay umaasa siyang ma-recover pa. Kung sakali sana naman ay hindi totoo yung kanyang hinala. So wala namang sinasabi ang mga otoridad kung gaano katagal itong ginagawin lang operation o clearing. Basta ang tinitingnan nila dito ay masigurado na ligtas yung ating mga kababayan. At dito naman banda sa kanan ko yan, kung makikita po nyo, naglagay na po dyan ng tent yung mga Manila LGU para po kung sakaling may mga kababayan tayong kailangan ng pansamantalang natutuluyan ay dyan po sila tutuloy, no? At doon sa mga kababayan natin na nagnanais tumulong doon sa mga biktima ng sunog ay makipag-ugnayan lang po kayo sa Manila LGU o kaya dumirekta kayo dito sa Barangay 655. Magtanong kayo para sa inyong mga tulong o donasyon doon sa mga biktima ng sunog. Hindi na ako tutulong. Kaya ako isa pa. Dad. Ako aso. Hindi mo asan. Ang